I'm Prince Brian Esplana and I do water station business. Nag-start siya nung 2021, nung this June. Kaya ako nag-start kasi during the pandemic, 2 years akong walang trabaho kasi sarado lahat. Kasi nag-work ako sa chef and market. Food industry siya, so sarado. Kaya ang nangyari, nainggit ako sa kapitbahay ko na bukas yung water station. So doon ako nag-start na parang naisip ko na parang magandang business to kasi even the pandemic, open siya na nag-earn pa rin siya ng money. Ako kasi nagbigay lang ng ayuda nun si SSS eh. Yun lang yung pinaka pumasok sa akin na pera and naano naman ako sa parents ko na sagot nila ako and hindi pa naman ganun kalaki yung savings ko. Actually, as of now, pag startup talaga, doon talaga nag-i-struggle. Kasi, una kasi ako pa lang, di ko alam kung kanino ako mag-i-start, kung sino yung mga dideliveran ko, and kung sino yung mga pupuntahan ko. So, nag-start ako talaga mag-flyerings. Tapos, nung dumating na yung tricycle ko, kasi una wala pa akong tricycle eh. Bike lang muna. Tapos, na-introduce sa akin si Canva. Doon ako nag-start kay Canva. So, pumapasok lang sa akin na sales nung sobrang liit. Parang ang per gallon kasi namin ng refill is 30 pesos. So, ang pumapasok lang sa akin sa isang araw, imagine, 3 gallons lang. So, bukas yung machine, bukas yung ilaw ko, kuryente, tubig, di ba? So, medyo lugi talaga ako for almost 3 months. Talagang lugi. Pero ngayon, dahil nakuha na namin yung diskarte, sinusundan namin yung ibang delivery riders na tubig. So, kung ano yung punta nila, dinidikitan lang din namin ng flyers. Sa una kasi nakakahiya kasi more on office guy talaga ako. Hindi naman ako introvert pero nahiya akong umapproach. Ewan ko ba kung sa akin lang ba yun dahil nag-start ako mag-business. Di ko alam kung magpo-pursue ba to or matatalo. So, laban na lang talaga. So, ang ginawa ko, talagang tiyagala lang talaga. Hanggang sa may mga dumating na ng company, parang yung mother ko kasi nagtatrabaho. So, sabi ko, baka pwede kami mag-deliver dyan. Tapos, may nag-deliver sa kanila ng water. Nung makapasok kami doon na nag-start. So, weekly, meron na kaming at least 100 gallons na deliver sa iba din. Bukod pa yung bahay, Actually, may support akong kasi itong lugar ko talaga is bahay talaga namin to, dito ako lumaki. So, nakiusap ako sa parents ko na dito lang itayo yung business kasi nag-start pa lang ako eh. So, di ko pa kaya talaga yung pag nag-rent ka kasi, meron kang 2 months advance, 1 month deposit. So, di ko pa kaya yun. Di ba? 30 pesos per gallon. So, di ko alam, may kuryente, tubig ka pa. So, hindi ko alam kung paano siya itatawid. So, buti na lang, pinayagan ako ng parents ko na dito itayo. Minsan, tinutulungan nila ako. Kunyari, nag-deliver pa ako sa iba kasi ako lang mag-isa nun. Minsan, yung father ko nag-iigib dito, nilalapag niya, o dito sa bahay na to. Dalhin mo yan dyan. Ano ba? Siguro kasi, parang nung una, talagang gusto ko talaga mag-business ever since. Kasi yung mga boss ko, si Chef Tony's, yung Popcorn, tapos si Herbie Chua. Parang sila yung mga nagturo sa akin kung paano sila nagbi-business. So parang sabi ko, bakit sila nagbi-business? Ako parang empleyado ko. Pero wala akong ano sa mga employees. Okay yan. Pero kasi nag-graduate ako ng management and nag-culinary kasi ako. So ang pinaka-gusto ko talagang pasukin nun, restaurant. Pero parang pinaka-stepping stone ko kasi para malaman ko lang yung pinaka-loob ng business, paano ba gumagana, inventory, sales, di ba? Purchasing. So, nag-water station muna ako at least. Di siya ganun kabigat. Unlike kasi ng restaurant, kailangan mong bibili ka ng kitchen equipments, di ba? Front desk, mga ganun. So, ito kasi, machine, tricycle, pati mga stainless steels. Okay ka na, may start ka na, pwede ka na mag-business na. Kasi may nagturo sa akin na huwag ka daw mag-work hard, work smart. So, nung una na nahihirapan ako, sabi ko, lahat ng didikitan nilang na unang rider,
dikitan din nila, sundan nila. So, doon talaga ako nag-start na hindi ako yung nagbahay-bahay na, ma'am, tubig, ganito. Hindi. Ang ginawa ko talagang print kami, almost weekly kami nag-print ng 300 na flyers. So, gugupit kami dito. Doon kami nag-start talaga. Unang-una kasi funds talagang medyo naging problema eh. Diba? Kahit naman willing ako tulungan ni Mother. Kasi gusto ko nun talaga, instant na meron akong tricycle, instant na may inventory akong ganito. Kasi dati, may naghahanap sa akin na, sir, may galon po ba kayo? Na binibenta yung gripo, yung slim. Sabi ko, wala pa eh. Talagang ang inventory ka lang nun, parang puro bilog. Kasi ang naghahanap sa akin, puro dispenser type na galon eh. So pag may naghahanap sa akin, wala pa akong may bigay. Tapos, sobrang tagal kasi ng delivery ko noon kasi bike pa lang nun. Bike pa lang ako noon, so matagal talaga. Isipin mo, parang doon na ako pumayat dun sa tapos mag-bike pa ako dito sa 19th Avenue, medyo may paahon, may second floor. Yun yung pinaka-struggle ko, medyo funds talaga. Pero eventually, dumating naman, dumami na. Actually, wala pa. Wala. Mano-mano pa rin kasi lang naman siya, 30 pesos. So, ipon kada week, payroll kada week, plus minus. Siyempre, pag manual, pag nagpapasa kami ng resibo, di ba kailangan mabilisan minsan. Minsan, sa dami mo nang ginagawa, 30 times ganito lang, parang sa sobrang daming kasing ginagawa, parang mape-pressure ka eh. So, magkaka-calculator ka pa rin eh, di ba? Yun yung pinaka-struggle talaga. Lalo na sa dami, minsan. Basta tama lang yung platform mo, ibig ko sabihin sa platform, for example, huwag kang magmamadali. Kung ano lang yung kaya, doon ka lang muna. Pag-aralan mo sa isang tao, kung ilan ang kaya niyang hugasan, kung ilan ang kaya niyang i-deliver, hanggang sa magdadagdag ka ng another tao, o orasan mo lang din siya. For example, sa isang tao, per gallon, ilang minuto siya naguhugas, ilang minuto siya marirefilan sa dalawa, doon mo siya malalaman. Kaya ngayon, nasa 3 tao na ako. Una, ako lang. Kaya ako nag-start talaga ng ako lang para malaman ko kung ano yung hirap nila, kung ano yung pwedeng ireklamo nila sa akin. Kaya ako unang naguhugas, ako unang nagsisil ng galon, ako unang nagbubuhat ng dalawa, kung ano yung pagod. So, wag lang kayo magmamadali. Yun lang talaga. Kung ano yung kita, ipunin mo lang, tapos invest ka ulit sa another inventory mo, tapos paikutin mo lang ulit. Yun lang naman. Huwag kayong matakot mag-business, lalo na water station, kahit anong business yan. Para sa akin, ang negosyo iisa. Merong purchasing, may inventory ka, di ba? May payroll ka. Isa lang lahat yan. Iba-iba lang kung paano mo siya papatakbuhin. Iba-iba lang kung paano mo gagastusin. Yun.